Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 23, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung ating naging series ng ating devotion is muli muna nating balikan yung naging series natin last week para doon sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung tinalakay namin series last week ay God guidance in decision making. So sa pag-decision natin, alam naman natin na pwedeng maging resulta to ng pwedeng pangit at pwede rin maganda. So, we need our God guidance para kung ano man yung maging resulta is ginaglory natin yung Panginoon na nagtitiwala tayo sa Kanya. Yung nagtitiwala tayo na yung resulta natin is mula sa Kanya. Kung maganda man yan or pangit, kung pangit man yan, siguro may inalaw yun ni God para may matuto tayo or mag-grow tayo. Kaya, ayun. So, yung series na talakay natin yun ay about financial matter. So, trusting God in financial matter. So, financial matter, alam naman natin yun na ito yung gastusin natin sa mundo ito. Pwede pang aral, yung pambayad ng kuryente, ilaw, tubig, pagkain, mga luho natin, wealth sa mundo ito. So, ayun, kailangan natin pagkatiwalaan yung Panginoon doon sa mga financial matter natin. Gawin natin siyang manager na may pagkatiwala sa Kanya. So, yung Bible verse na tatalakay natin yung araw ay Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18. Ang sabi dito, you shall remember the Lord your God, for with He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your father as His day. So, sabi dito, yung kailangan remember natin kung sino ba yung tao or sino ba yung Diyos na nagbigay sa atin ng wealth sa mundo ito. Kung ano, kung ba, mag-humble lang tayo. Kung ano yung tatamasa natin, yung mga wealth, yung mga pera, kasikatan, kakayanan, kung ano yun, huwag natin isabihin dahil sa atin ito. Sabihin natin dahil si kay God is nakuha natin to. Kung wala ang Diyos, wala tayo na ito. So, remember natin kung saan wala. So, para lumako yung talakayan tayo, lumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, our pride comes before our downfall. So, sino yung mga tao mag-pride? Is ayun pa rin minsan yung naging sanbihin natin sa pagkalagdag natin. Yung dating mayaman, dahil nga sa kaibangan, dahil sisikat, di natin siya sabi na Diyos ang nagmula nun is bumababa. Kung sino yung nagpapakumbaba, siya ang tinataas. Kung sino yung nagpamataas, siya yung binababa. Number 2, our talents and skill are gifts from the Lord. So nga, sabi ko nga, kung ano ba yung natatama yung meron tayo, skills, yung magaling mag-basketball, yung meron tayo sa mundo ito, edit, yung kahit ano, is nagmula sa Diyos yan. Hindi natin pwede sabihin na dahil sa atin is meron tayo. Kailangan lagi natin i-admit or sa Diyos lagi ang papuri. Number 3, our power to create wealth comes from the Lord. So, nagmula yan. Kung ano nga ba yung kayamaan natin, yung kapangyarihan na meron tayo, yung katayuan, is nagmula yan sa Lord. So, sa ating application, remember not to take the glory that belongs to God. So, lagi natin tandaan, yung glory is nga laging i-glory natin sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa atin. Dahil kasi, una sa lahat, wala tayo dito kung wala ang Diyos. Number 2, recognize that all good things come from the Lord. So, lahat ng mga magandang nangyari sa atin. For example, is nga yung napag-aral tayo, napagtapos tayo, meron tayong grades na maganda. Sa basketball, naging MVP tayo. Lahat ng good things is nagmula sa Lord, hindi dahil sa atin. And sa last is rely on God for the capacity to create wealth. So, kumbaga mag-trust tayo sa Panginoon, mag-rely lang tayo kay God para dun sa kakayahan na naibibigay sa atin para makagawa tayo ng mga wealth or mga meron tayo sa mundo ito. So, ayun lang po sa araw to na may minutulungan tayo sa panonood. God bless you.